Okay. Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Okay. Kamusta kayong lahat? Sana ay okay po tayo lahat dahil ngayon pagkatapos ng tag-ulan, dumadaan na naman tayo sa tag-init. Naku po. Grabe, no? Pagkatapos tayong basain, papaarawan naman tayo ngayon. Anyway, tuyo na ba dyan sa mga ano nyo, sa mga, alam nyo, yung mga lugar-lugar nyo? Tuyo na ba dyan? Wala na po bang baha? Sana po wala nang baha. Sa palagay ko wala na naman. Ilang araw na nag-aaraw eh. At meron tayong matinding pag-uusapan ngayon dahil itong si PBBM, naalala nyo ba yung SONA niya na binabanggit niya? Mahiya naman kayo for the boys. Diba binabanggit niya, mahiya naman kayo sa pinagagawa ninyo. Sa mga for the boys dyan, yung mga, alam nyo na, yung mga gumagawa ng ng illegal, mahiya naman daw. Ano naman po siya? Kung alam mo kung sino yung mga yun, dapat i-pinpoint mo. Kaya nga nang sinabi natin sa video natin kahapon, dapat i-pinpoint niya yung mga gumagawa ng katarantaduhan dahil hindi po pwede yan. Kawawa ang taong bayan. Biruin mo, nagbabayad ng tax, kinukuhaan ng tax, pero hindi nararamdaman yung mga dapat maramdaman. Kagaya nga nitong flood control project na to. Naku po. Alam mo, itong sa ibang bansa, gumagamit na sila ng, alam mo yon, yung may mga high-tech na sila na isang pindot lang, na isang switch lang. Alam mo yon, pwede nang gumagana na yung mga flood control system nila. O kaya yung ginagawa nila, kung nakita nyo yung orange na parang pael na nilalagay sa baha para hindi dumiretso dun sa mga bahayan, may mga nilalagay dyan yung parang L, tapos ilalapag mo para yung baha iiwas dun sa mga dadaanan o yung maapektuhan excuse me, yung mga maapektuhan na residential. Sa atin, panahon pa ni Kopong-Kopong, gumagamit na tayo ng mga sandbag. Putya, hanggang ngayon sandbag pa rin ang ginagamit natin. Ano to? Walang improvement ang nangyayari sa bansa natin. Tapos sinasabi nyo may flood control project. Tapos nung bumaha, putya, sinisi sa Dolomite. Ang lupit. At tingin nyo, tanga ba yung mga engineer niyang gumawa ng kinuha ni Pangulong Duterte para gawin niyang Dolomite? Hindi. May mga drainage system yan at alam yan ni Yorme. Mga tanga kayo. Wala kasi silang ibang masisi, kaya ngayon, syempre, ang bato nila sa mga Duterte na naman. Automatic na yan. Basta may mga mainit na issue, may malupit na issue, lahat ididikit sa mga Duterte. Missing sa bungero nga, dinikit sa mga Duterte. Ano kaya yun? Ang inang yan. Wala eh. Pero eto ngayon, buti nagsalita tong si Sir ano nga pangalan nito? Si Sir Bong Suntay ng representative ng QC, 4th District yata kung hindi ako nagkakamali. So panoorin natin tong mga pahayag nila diyan sa press ko nila patungkol dito sa flood control project nga na to. So himay-himayin natin. Nako, unti-unti nang may kumakalaban. So, play natin to mga kababayan. Hindi raw dapat mapakulang sa nagdaang SONA ni President Ferdinand Bongbong Marcos ang solusyon sa flood control projects. Giit ng... Si ano ba to? Parang si Lorna Tolentino. Hindi naman. Parang kamukha ni Lorna Tolentino, di ba? Si Madam. Ilang mambabatas, dapat merong managot sa mga pumalyang proyekto. Yun. May Agenda Weekend Report si Kian Querol. Kasi kung puro lang salita ang gagawin niya, mahiya naman kayo kung ganun-ganun lang sasabihin niya, ay hindi pa pwede yun. Putya, sa kapal ng mukha ng mga kongresista na yan, ay hindi mahihiya yan. Baka nga pag sinasabi mo, pasipol-sipol lang yung mga lalo na si Tamba eh. Hindi kami yun. Diba? Mamaya pag sinasabi mo, ay mga for the boys dyan, gumawa ka nun pa eh, medyo dinidiinan pa ni gago eh.
For the boys dyan, mahiya naman kayo. Sa tingin mo, mahihiya yung mga yan? Mahihiya yan pag pinangalanan mo. Di ba? Medyo puputok yun. Ay, putya. Na-mention na ako mahihiya yung mga yan. Pero kung yung ganun lang sasabihin mo na, alam mo yun, magpaparinig ka lang, para kang para kang mga babae na puro lang parinig sa social media. Di ba? Walang mangyayari kung puro lang parinig yung gagawin mo. Dapat pinpoint mo yan, tapos dapat managot yung mga yan. O kung hindi man sila managot, dapat ikaw yung managot. Kasi ikaw nagsabi-sabi ng meron tayong ginagawa, flood control project, pero wala naman pala. Pucha, ginesting na naman. Through. Yan ang sinabi ni Quezon City 4th District Congressman Jesus Manuel Bong Suntay sa mga investigasyon ng flood control projects na parang walang epekto. Wala naman talaga. Sinabi ni PBBM sa kanyang SONA nitong July 28 na mahiya naman ang mga nagraraket sa mga flood control projects ng pamahalaan. Kung kailangan may managot, kailangan may managot. Kung puro speech lang and it will remain doon sa speech, ay wala na talagang magbabago, wala talagang matatakot, at wala na talagang mangyayari sa bansa natin. Lagot ka, sir. Baka pag initan ka ni Tamba. Kasi representative to ng 4th District Quezon City Ay, baka pag initan ka, sir. Di ka bigyan ng pondo dyan, ha? Naku, nagsasalita ka ng Kasi alam nyo ba tong si Bong Suntay, ito'y isang sa PDP laban din to kung hindi tayo nagkakamali. Teka lang, double check natin ha, para sure tayo. Ito, si Bong Suntay. Bong tuloy. Ayan political party. Dati siyang sa una, tapos ngayon, meron siyang political party una, tapos PDP laban. So, PDP laban to. So, alam mo naman yun. Pag PDP laban, medyo, alam mo yan, dumidiretso yan sa tama So, baka lang kawawa to si sir. Naku sir, lori ka dyan. Kasi, baka pag initan ka, nagsasalita ka ng Ang sabi niya kasi, walang kung magsasalita lang na magsasalita si BBM o puro lang parinig, puro lang, alam mo yun, speech lang, tas walang mananagot, wala yan. Walang natatakot, wala yan. Bali wala yan sa kanila kasi sobrang kapal na nga ng mukha ng mga animal na yan 'Di ba? So sa kapal lang mukha, mga 2 dangkal yata yung kakapalan ng mukha niyang mga yan, hindi nila mararamdaman yung mga salitang ganun. Bali wala sa kanila yon. Talaga? Di okay. Mahiya naman kayo. For the boys, di ba? Gumanon si Marcos. Sa mga for the boys dyan, mahiya naman kayo. Ganun ba? Sige. So, bali wala sa kanila yung mga salita. Ito yung pinopoint ni Sir Bong. Ni Congressman Bong. Walang pakialam o bali wala na yan sa mga kongresista na makakapalang mukha, yung mga salita-salita lang. Dapat may masampulan. Dapat matestingan yung mga maparusahan ba, ganun. Para hindi na mag-ulit. Kasi kung puro lang salita, ay naku, baliwalain sa kanila. Hindi naman tayo maapektuhan dyan. Hindi naman tayo mapaparusahan. Salita-salita lang naman yan. Weak naman yan So, baliwala sa kanya yun. Sa kanila yun. Kaya kailangan merong managot. Patuloy na lang na magiging kawawa itong bansa natin. Ayon sa General Appropriations Act, mula 2022 hanggang 2025, lagpas 107 billion pesos ang inilaan para sa... Inabiruin mo naman From 2022, 23, ano ba to? Billion na ba to? Grabe, tapos 2023, 22, 24, putyang ina, 4 na taon to. 3 taon pa lang, 4 na taon na putyang ina. Ang laki na ng 107 billion, grabe.
Flood control project po yan. Ayan, sabi, DPWH budget for flood-related programs and project. Okay. Pucha, 107 billion tapos binabaha ang Pilipinas. Saan napunta yung mga yan? Yun ang pinaka... ito yung pinaka nakakapagtaka talaga eh. Kasi kung meron tayong pera o meron tayong nilalaan na pera para dyan sa mga flood control project, saan napupunta yung mga yun? Kung hindi natin nararamdaman, di ba? Saan napupunta yung pera? Kasi kung ilalaan mo tong mga to sa flood control project na yan, yung 107, ang laki niyan, di ba? Sobrang laki niyan. Billion po yan. So kung ilalaan mo yan dun sa mga project at sa mga pag-aaral para hindi mag-stuck yung baha dito sa mga binabahang area, masusolusyonan yan. Masensya na po, makatinlala mo na. Diba? Masusolusyonan natin yan sa laki ng pera na yan. Pero ano nangyayari? Putsang inabaha pa rin. Okay, maging realidad tayo. Sa Pilipinas, normal na yung bumabaha. Tapos sinabi pa ni Marcos na mag-adapt na ta. Gago ang puta. So normal na yung bumabaha sa Pilipinas. Okay, normal na bumabaha sa Pilipinas. Ang gusto lang sana natin yung malesen. Yung hindi mag-i-stack at hindi hanggang second floor yung baha sa Pilipinas. Pucha, ang dami-dami. Bakit hindi kayo magpadala ng mga engineer sa ibang bansa? 'Di ba? Doon sa mga lugar na binabaha, kagaya niyang sa the Netherlands, 'di ba? Magpadala kayo sa Japan. Kumbaga para yung mga engineer natin dito mapag-aralan kung ano yung pwedeng gawin na ginagawa ng ibang bansa para hindi bumaha yung lugar nila. Ganun lang sana kasimple. Pucha, wala namang problema sa atin, wala namang problema kung mangopya tayo ng idea sa ibang bansa. Oh, anong problema dun? Baka sabihin, kopya-kopya lang tayo. Walang problema dun, okay lang yun kung kumopya tayo ng idea sa ibang bansa. Ang mahalaga, yung mga Pilipino at yung mga kababayan natin hindi na lulubog sa baha at hindi na aapektuhan. Pag konting ulan po, lubog eh. Oh. Ganun sana. Kaya nga, biruin mo si Yorme, sabi dapat ipagkatiwala na lang sa mga local government yung mga flood control project. Pucha, kasi hindi maramdaman eh. Nababawasan ng pera ng taong bayan o nababawasan ng nagkakaroon ng budget patungkol dyan sa mga flood control na yan pero hindi nararamdaman. So anong problema? Kung hindi sabla yung pagkakagawa nyo ng flood control, putya ninakaw yung pera. Ganon talaga yan kasi ang laking pera niyan tapos walang nangyayari. Saka sana may nakikita kang mga ginagawa di ba? Yung mga ginagawang yung mga malalaking kanal, di ba? Ang laking pera tapos wala tayong maramdaman. Ano to? Tapos puro kayo tax, mga animal kayo. Lalo ka na rekto. Tax ng tax. Okay lang sana. Ito mga kababayan, hindi natin kalaban ang tax, okay? Ang buwis, hindi natin kalaban yan. Okay yan. Kasi kailangan talaga yan ng bansang Pilipinas. Pero alam mo, nakakadismaya kasi pag yung nagbabayad ka ng tax, binabawasan ka ng tax pero wala ka namang nakikitang pagbabago sa Pilipinas. Hindi naman nag-i-improve. Wala namang modernization. Anak na puta, sinasabi ni Marcos dati yung modernization patungkol dyan sa mga magsasaka hanggang ngayon wala pa. Tapos sasabihin nyo 20 pesos na bigas na na-achieve natin. Mga gago ba kayo? Kita mo kasi lungaling ng mga animal na to. Sa laki ng pera na to, tas walang mapapanagot, salita ka lang ng salita, parinig ka lang ng parinig, putya, kalokohan talaga. Budget ng DPWH para masolusyonan ang baha sa Metro Manila. Isa Nakiyo? ang QC sa pinakamatinding binaha at nagdeklara ng state of calamity sa pananalasan na magkakasunod na bagyo at habagat. Kung hindi rin natin kaya tapusin, huwag na lang lagyan ng pera. Ayun. 'Di ba? Kung hindi kayang tapusin at hindi naman namin makita yung mga flood control ninyo, ba't niyo lalagyan ng pera? Putya, sana pupunta yung pera na yan.
Naku, lagot ka, sir. Pag-iinitan ka ni Tamba. Naku po. Alam nyo, buti nga may mga gantong may mga gantong congressman na talagang, alam mo yun, nagsasalita pa rin patungkol sa mga ganyang bagay. Yung alam mo yung hindi sila na tatakot o hindi sila na babayaran. Putang ina. Sa laki ng pera na yun, tapos wala ka makikita, bakit mo palalagay yung pera dun? At 107 billion, hindi biro yan. Kaya pag meron akong pera niyan, aalis na ako dito sa Pilipinas Dala ko buong pamilya ko bahala na kayo dyan sa Pinas, wala namang kwenta yung presidente. Balik na lang ako pag 2028 na. Pag si BP Sara na presidente, yun. Alis muna akong Pinas. Kung may ganyan akong pera, hindi ako tag-stay dito. Tuloy. Sayang lang yung pera. Oo, talaga naman. Kawawa rin yung mga Pilipino na binubuwisan natin para ma-implement yung project na ito na hindi naman nila nakikita yung epekto. Yun ang problema, di ba? Yan yung sinasabi ko. Nagkakaltas ng buwis, binubuwisan yung mga Pilipino para magawa yung mga project ng gobyerno para may makita o para meron tayo, alam mo yun, para maging magaan yung buhay natin. Magaan yung buhay ng mga Pilipino. Putya, hindi mo naman nakikita, hindi mo naman nararamdaman. Okay ba yon? Puta, kinukuhanan ka ng pera. Maliit na nga yung sahod mo, kukuhaan ka pa ng, kakaltasan ka pa ng buwis. Diba? Tapos wala ka namang makikita. Kaya kaya nagagalit yung mga Pilipino. Putya, buwis kayo ng buwis, kaltas kayo, tax kayo ng tax, pero wala naman kami nakikitang pagbabago sa Pilipinas. Hindi kagaya ni Pangulong Duterte dati, no? Putya, unang taon pa lang, ang dami nang gumalaw Pero mo, yung, ito nga, paulit-ulit kong sinasabi, yung lisensya, tsaka yung passport naging 10 years di ba? Putya, doon pa lang, malaking bagay na yun. Sa atin, may nakita ba tayong pagbabago na ginawa ng Marcos administration? Kahit maliit lang. Diba? Kahit maliit lang. Putya, wala tayong makita. Ano yun? Yung simple na nga lang sana na, alam mo yun, ipinatupad niya yung ano ba maganda? Wala akong maisip po tayo. May mga simpleng bagay na lang na makakaginhawa sa sabihin na natin sa mga mahihirap, 'di ba? Magkaroon ng card na pwede silang maka-discount ng malaki. Pag mahirap ka, maka-discount ng malaki doon sa bibilihan nilang grocery. Kumbaga, ang gobyerno yung magbabayad. Ganun sana, no? Ewan ko sa mga politiko natin talaga kasi. Sino ba kasi pinaglalagay mo diyan, Marco? Si Gadon, pukinay na. Poverty affiliation secretary na hindi mo alam kung walang alam sa pagiging mahirap yan. Putang ina, puro lang yan kaboboan. Ayon sa mga eksperto mula sa DPWH, kailangan bigyan pansin ang San Juan River na kumokonekta sa Pasig River. Dahil ang lagusan nito ay sa Manila Bay, malaking bagay na magkaroon ng drainage tunnel realignment mula sa Talayan Creek sa District 1 hanggang Ramon Magsaysay Boulevard patungong Pasig River. Ba't hindi nyo ginagawa? By gravity, not by pumps, not by mechanical works. Why? Para mas sustainable siya. Wala siyang maintenance works, walang nag-ooperate. 3 World Bank funded pumping stations. Si Pacquiao ba yun? Ito, yung katabi ni nasa gitna, 'di ba, si Serbong. Yun nasa gilid. Pacquiao ba? Ang mukha ni Pacquiao at target na matapos sa 2027. On spotlight din ang ibang DPWH project
posted sa X account ni user Romel Lopez ang isang picture ng isang nakabinbin na flyover project sa Maa, Davao City with a signage in Bisaya saying na dulot ito ng panggigipit ng Administrasyong Marcos Yun. at Romualdez. Una nang binatikos ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte ang issue ng DPWH sa pagbaha ng Davao sa kanyang YouTube channel. The DPWH is in charge of national highways. Yan kasi ang problema. Pag ang namumuno o ang administrasyon ay namumulitika masyado, di ba? Yan ang problema. Pag halimbawa, ayaw ko sa'yo, kalaba kita sa politika, putya, gigipitin ko yung yung mga project na dapat nandyan. Tapos, syempre, ang bato dyan sa mga project na nakabinbin na yan, dun sa mayor. So, ang mayor ang manghihina ngayon, di ba? Ang mayor ang, wala namang ginawa yung mayor na yan eh. Di nga natapos yung project dyan eh. Oh. Tapos ngayon, papasok sila ng tao nila dyan sa, halimbawa, for example, di sa Davao, pagpapasok sila ng tao nila. Ngayon, pag yung tao na nila nakaupo, tutuloy na yung project. So, yan ang problema sa mga politiko na to, especially dito sa Marcos administration. Pag hindi ka nila trip, pag hindi ka nila ka-vibes, pag hindi ka nila kasundo, ay putya, gigipitin ka. Tignan nyo ginawa kay BP Sara. Tignan nyo ginawa kay Pastor Kibuloy, di ba? Oh. Gaya yung mga panggigipit ng administrasyon ngayon. Hindi kagaya ni Pangulong Duterte nun, putya, yung Bicol, di ba, kaaway, hindi naman kaaway, pero hindi niya yan, hindi sila magkasundo ni Leni Robredo, pero tinuloy at tinuloy yung airport dyan sa Bicol. Oh, putya, panis kayo, di ba? Isa sa pinakamagandang airport yan ngayon sa Pilipinas, dyan sa Bicol. Oh, kung ang Pangulong Duterte, kung si Pangulong Duterte katulad nitong Marcos administrasyon na to, putya, walang mangyayari sa Pilipinas. Pero ibo nga, iniisip pa ni mas marami pang project na nangyari sa mga iba't ibang lugar, especially doon sa mga, actually natalo nga si Pangulong Duterte dyan sa Bicol pero tinuloy pa rin. Oh. Yung kasi may political will, hindi porket kalabang kita sa politika, gigipitin ko na yung lugar mo. Hindi ganun. Diba? Kaya nga may rumors na parang nagtatampo si BP Sara kay Pangulong Duterte. Hindi naman nagtatampo. Parang, alam mo yun, na mas marami pang project yung ibang lugar kaysa dun sa Davao. Kasi sabi ni Pangulong Duterte, pag inuna ko yan Davao, medyo makukulayan tayo ng pangit. So maganda rin naman, okay din naman yung thinking niya. Kasi nga naman, taga Davao siya. Pero isipin nyo na lang yon, yung mga kalaban niya sa politika at yung mga, alam mo yun, bumabati ko sa kanya, hindi niya inisip yun. Kasi pwede niya naman gawin yun eh. Ginaganyan nyo ako nung nakaraan. Binabastos nyo ako. Hindi ko kayo bigyan ng project dyan. So ganun. Dito sa administrasyong Marcos na to, putya, ganyan ang ginagawa. Hindi kita ko sundo, Davao. O di, bahala ka sa buhay mo. Bahala kayo sa buhay nyo. Ang layo eh. Ang layo talaga ng ng mga Duterte sa Marcos. Well, ewan ko. Kung ako lang ba ang nakakakita nito o kayo rin mga kababayan? Kaya nga, tignan mo. Hanggang ngayon, ang iniisip ng mga tao gusto nang pababain si Marcos at si BP Sara na umupo. Tapos, yung impeachment ni BP Sara, basura na nga. But yung iba, hindi pa rin manahimik. They're not doing a good job, especially in drainage. That's part of their responsibility also. So, I get the backlash because I don't know. At alam nyo ba, mga kababayan, hindi pwedeng galawin basta-basta ng mayor yan. Yung mga, alam mo, especially dyan sa highway, kasi DPWH ang mag-aasikaso. Kaya, alam mo yon, pag ang problema, pag mga lubak sa inyo, sa lugar ninyo, DPWH ang may problema dyan at hindi naayos. Depende kasi kung malakas ang mayor, kung malakas ang kongresista sa district nyo, baka gumawa yan. Pero pagkalaban nga naman, syempre, ano pa ba? 'Di ba ang galing nga ni Tugade ba 'yun?
Tugade yung tao ni Pangulong Duterte dati. Grabe, ang galing talaga. Pero yung mga right of way na ano nila, na ayos nila. Kaya nagkaroon tayo ng mga kalsada, ng mga bypass ngayon, 'di ba? Kahit papaano lumuluwag yung kalsada natin. Although traffic pa rin talaga, pero meron na tayong mga alternative na dadaanan para hindi lahat sa isang lugar lang dadaan. Sayang, hindi yung iba hindi natutuloy, especially yung yung mga dating project ni Pangulong Duterte na hindi natutuloy, yung medyo mabagal. Alam nyo na kung bakit. We should get, like a little bit more of appropriation when it comes to these issues. So, hindi nila inaayos yung trabaho nila. And it will only get worse. And maybe because kalaban kami ng administration, they want, things to get worse para bumalik sa akin yun. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng DPWH at tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez tungkol dito, pero wala pa silang sagot. Katulad ng sinabi ng Pangulo sa nagdaan niyang SONA, giit na maapektado ng sablay na flood control projects, mahiya naman kayo sa mga pinagdadala ng buwis ng taong bayan. Para sa agenda, Kian Querol, Billionaire News Channel. Yun, di ba? Mahiya naman kayo sa mga pinagdadalhan ng buwis ng tayo. Hindi ko alam kung diyan pa ba napupunta yung mga yung buwis ng taong bayan, diyan pa ba napupunta sa mga project, parang wala nga tayong nakikita. So diretso siguro sa bulsa yan ng mga dapat na mga malalakas diyan. Kaya nga sinasabi natin yung pahayag ni Marcos o yung sa SONA ni Marcos na yung paano lang siya, mahiya naman kayo. Diba? Kung walang mananagot dyan, ikaw ang mahiya. O kaya ikaw ang managot para masaya tayong lahat. O, diba? Ganun na lang Kung hindi mo mapapanagot yung mga tinuturo mo o yung mga pinaparinggan mo, ikaw dapat ang managot. Kasi alam mo kung sino yung mga yun. Diba? Imposible naman. Presidente ka, hindi mo alam gumagawa ng katarantaduhan dyan. Baka kasi kasali ka. Baka kasali ka. Pinsan mo yun nandyan Okay, lipat tayo sa ibang balita mga pare. So ito yung isa nating balita. Nababahala ang Kamara sa plano ng Senado na pagbotohan ng gagawing aksyon sa... Ito. Mga pare, nababahala daw ang Kamara sa aksyon ng Senado. So, ito na naman sila. Ito na naman ang Kamara na, alam mo yon, meron na ngang desisyon ng korte. Putya, hindi pa rin matahimik. Ewan ko ba? Nababahala ang Kamara sa plano ng Senado na pagbotohan ng gagawing aksyon sa ruling ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at hindi na hintayin ang gagawin ng Kamara. Ayon sa tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Aban. Bakit sa amin? Bakit sinisisi sa amin? Ang arte? Arte na ito ni Princess? Ba't hindi Princess pangalan mo? Baka sabihin na naman yung iba, uy, ad hominem naman kayo, mga banateros, puro lang panlalait yung... Alam mo kasi, ibagay nyo yung kaartihan nyo sa itsura nyo. Tsaka ang pangit-pangit. Hindi siya. For example lang, pangit-pangit ng itsura mo tapos mag-iinarte ka. Puta na. Sipain pa kita hindi siya yung tinutukoy ko Example ko lang naman yun. Hindi pa pinal ang desisyon ng Korte Suprema at aapila pa ang Kamara. Anak na po siya kasi, hindi pa daw pinal. Ano hindi pa pinal? Desisyon na nga yun, tapos na. Unanimous decision nga Pagsasabi mo. Hindi pa pinal, gago ang puta.
Ang problema kasi sa inyo, putya, para kayong mga mayayabang kasi kayo eh. Ang yayabang kasi nitong mga nasa nasa Kamara. Nung una kasi, 'di ba binalik sa kanya nila yung article of impeachment. Putya, tas binasbasan ng mga gago na hindi naman dapat nila basbasan, nagpamisa pa. 'Di ba? Tapos sabi ng anong tawag dito? Sabi ng Supreme Court, mag-apila kayo kung tama ba yung proseso na ginawa nyo doon o nasunod ba yung due process patungkol doon sa article of impeachment. Putya, hindi nagsagutan yung mga tanga. Puro pa preskon lang ang ginagawa. Tapos sinasabi pa nila ang talo dito ang taong bayan, mga ulul. Kinainan nyo. Kayo ang talo. Ay, dinadamay nyo kaming taong bayan. Wala namang kaming pakialam sa inyo. Kaya na kayo lang yung mga... Alam nyo ba kung bakit kasi galit na galit lalo to si Chua? Galit na galit yan sila, yung mga pangit dyan sa Congress. Yung humarap si BP Sara tapos lahat sila nandun, di ba? Puta, pinahiya kasi sila ni BP Sara. Ano ba naman? Kayo, sinisave ko lang kayo kasi nakakahiya yung ginagawa ninyo. 'Di ba? Pagpatupad kayo ng batas, tagagawa kayo ng batas, pero hindi nyo alam yung batas. 'Di ba? Tinuturuan ko lang kayo para hindi nakakahiya. Nakakahiya ba tayo? Nakakahiya na tayo ngayon. Ganto pala tayo? Oh. Pucha, tas lumapit doon si BP Sara, tinuturuan niya, nile-lecturean niya yung mga gago, di ba? Okay na yung ina nyo. Mag-aral kasi kayo. Nandyan na kayo eh. Ano ba naman eh? Pucha, nandyan na kayo sa Kamara. Dapat mag-aral na kayo, mag-research na kayo. Lalo na yan si punta si Dan Fernandez, pucha, walang alam. Pag-aanong-gaanong pa ng Mike. Ano kasi Mike Abe? Anong gaano? Nakala mo gago eh. Mapapahiya talaga kayo kasi yung Ali, maraming alam, matalino. Puta kayo. Hindi nga namin alam paano kayo napunta dyan eh. Diba? Tapos nagsisiga-sigaan kayo. Ngayon, nung napahiya kayo, ayan, nagigil na kayo kay BP Sara. Impeachment na talagang pinupush nyo. Ayan lang naman talaga eh. Ang ganda nga sana, biruin mo yon kung matuloy ang article of impeachment. Pucha, ang ganda sana kasi magkakaroon ng ng kalinawan yung mga pinagtuta-tuta ni ni Gadon eh. Para mapahiya tong mga animal na to. Kasi handa namang sagutin yung Vice President eh. Handa naman niyang sagutin yung mga tanong sa kanya eh. Oh, walang problema sa BP. Ang problema kasi yung proseso ng paglalatag nyo o pagpa-file nyo ng article of impeachment, putya, hindi tama, sablay. Tapos ngayon, dinadama nyo taong bayan, gago ang puta. Ano man anyang premature actions tulad ng pagboto ng Senado na hindi tuloy ang impeachment trial, ay wala na nga eh. Okay na yun ang... Attorney yan ha. Attorney yan. Attorney Princess Abante, pero bugok. Wala na nga eh. Korte Suprema na nga nagsabi. Mataas ka pa sa korte. Ay bagay, princess ka pala. Mas mataas ka pa sa Korte Suprema. Pinapasagot kasi kayo dati. Hindi kayo nagsasagot eh. Puta, ngayon nagbigay ng desisyon eh. Puro kayo reklamo. Sa walang bahala sa due process. Tangina, parang gago. Kayo nga yung unang-unang lumabag sa due process eh. Putya, 4 ang pinasan yung impeachment eh. Dapat isang beses lang. Ina lang eh. Ang simple. Putang ina naman. Nakaka-stress tong mga tanga na to. May pinag-aralan naman. Maayos naman estado sa buhay. Pero yung simpleng bagay, hindi maintindihan ng mga animal. Puta, sablay kasi yung ginawa nyo. Isang beses, eto lang ganito lang kasimple mga kababayan. Isang beses, pwede kang mag-file ng impeachment sa impeachable official. Actually, hindi nga impeachable si BP Sara eh. Dahil naglabas ang COA ng
report ng OBP na wala naman nilabag. At 3 beses, 3 taon na may pinakamataas na ratings, mga tanga. Oh. Puta, doon pa lang pahiya na kayo. Anak ng putya tong mga to talaga, mga bano. Ewan ko na lang. So doon pa lang sablay na kayo. Oh! Ay, nakaka-stress tong mga hayop na to. Simpleng bagay, hindi kahit nga siguro kahit siguro high school nagigets yung sinasabi natin eh. 'Di ba? Mali kasi yung pagpoproseso nyo ng impeachment, tapos pang-4 pa yung pinasa ninyo, ang tatanga ninyo. Tapos ngayon galit na galit kayo, nagsasabi pa kayo hindi sumunod sa process. Unconstitutional yung ginawa nyo. So, pwede naman kayo mag-refile, di ba? Baka raw maging political shortcut ito na magpapahina sa papel ng Kamara. Nanawagan sila sa mga senador na magpasensya at hayaang gumulong at matapos ang judicial process. Ayon kay Representative Terry Ridon, chairman ng House Committee on Public Accounts, ipapasa ang motion for reconsideration bago puta. Ngayon sila nagpapasahan ng Ngayon sila nagpapasahan, ngayon sila nagmamadali. Puta, para kayong mga alam mo yung mga estudyanteng may assignment, may thesis. 'Di ba? Binigyan ng 2 weeks o 2 weeks. O gawin niyo tong thesis niyo within 2 weeks. O sabihin natin 1 buwan para makatotohanan. O 2 weeks na lang para mabilis. O 2 weeks, bibigyan ko kayo ng 2 weeks para ayusin nyo tong thesis nyo. Tapos ipapasa, ide-defend nyo sa akin sa Monday. Okay, sige. Kayo mga tamad, kaya mo muna, wala pa naman eh. Next week pa naman yan. May 2 weeks pa tayo. Gala muna tayo mga pre. Gala, dumaan ng 2 linggo, 3 linggo, 2 linggo. Sabihin natin 1 linggo, tapos meron na lang kayong 1 linggo para gawin yung thesis. Ngayon, nagagahul-gahul kayo. Tapos pag dinepend nyo, sablay kayo lahat. Alam nyo kung bakit? Kasi nagpakampante kayo, mga animal. Ibis na ginagawa nyo na yung maaga pa lang para medyo naaaral nyo na at na, alam mo yun, na anong tawag doon? Troubleshoot nyo na yung mga dapat gawin kasi naggawa ko yan dati sa web design eh. Kami ang taga-encode eh. Alam nyo ba, maaga pa lang na kami, madaling araw, doon kami natutulog sa classmate namin kahit next month pa yung tinatapos na namin na maaga, tapos practice and defend. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Para pagdating nung araw nung nung thesis mo, de-defend mo na yung thesis mo, smooth na. Parang ganito to mga kongresista na to. Puta, kung kailan nagdesisyon na, nung kailan naglabas na ng desisyon yung Korte Suprema, puta, doon pa lang sila doon pa lang sila magagahol-gahol, di ba, mga animal? Pinang inan to mga to. Puro kasi kayo pamumulitika, hindi kayo magtrabaho ng maayos. Line sa August 9. Tila pinahirapan daw ng Korte Suprema ang pag-impeach sa matataas na opisyal. Hindi naman kasi impeachable si VP Sara. Kukulit ninyo. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang Senado kaugnay nito. Naunang napagkasunduan ng mga senador na magdebate at aksyonan ng impeachment sa August 6. O diba? Ganun lang. Na kasi, alam mo, kaya ganito tong mga to, yung alam mo yung parang nababaliw na, hindi nila maintindihan kung anong gagawin nila. Putya, puro na lang sila pamidya, lahat gagawin para matuloy ang impeachment. Alam nyo kung bakit? Kasi nga naman, alanganin sila sa ginagawa nila eh. Nagmamadali, baka kailangan na ng boss nila. Tsaka alam nyo mga kababayan,
Kung confident sila dito sa impeachment na pinapasa nila patungkol kay BP Sara, kung may mga nilabag talaga si BP Sara, maghintay na lang sila ng February 6. Di ba pwede namang sila mag-refile Ayan lagi ang sinasabi natin. Kung wala kayong problema, kung okay naman ang pinasa nyo na article of impeachment, ang problema lang yung due process na pagpapasa nyo, maghintay na lang kayo next year. Ipasa nyo ulit. Tapos, this time, ayusin nyo na yung pag-ano nyo. Pag-aasikaso nyo ng dapat yung asikasuin, pukin ang ina nyo. Baka magpasa na naman kayo ng impeachment, 5 naman. Hindi talaga magtutuloy yan. Simpleng bagay Putya, alam mo yun? Mga kongresista tong mga to. Mga abogado yung iba dyan. Putang ina yung simpleng bagay, hindi nila magets. Ano ba? Tangina yung ako nga hindi abogado, alam ko yun Yung 1-year bar rule na lang, simpleng-simple, hindi nyo alam, puta, pinasa nyo 4, mga gago. Di ba naman kayo tanga Siyempre, makikita yan. Bakit 4 yung pinasa mo? Isa lang dapat, isang beses lang sa isang taon. Putsang ina, pinasa nila 4 para mas malakas siguro. Hindi, pasa namin 4 para mas matindi. Mas marami, mas matindi. Putsang ina yan, napapala nyo, nakarma ng mga hayop kayo. Ang ina kasi katangahan Sa sobrang pamumulitika ng mga to, hindi na nakakapag-isip ng tama. Putang ina, nababaliw na. Maganda, mabaliw kayo lahat Ewan ko, putang ina. Stress ako sa mga simpleng bagay kasi, simpleng bagay. Tayo nga nagigets natin, hindi naman tayo mga abogado 'Di ba? Nagigets natin yung mga simpleng bagay kung bakit hindi nagtuloy ang impeachment. Kung bakit sinabi ng Supreme Court na unconstitutional. Yun lang simpleng bagay. Yung puta, itong mga to, sigaw pa rin ang sigaw. Manahimik na kayo. Ang ina, pag naging presidente talaga si BP Sara, mga gago kayo. Ina nyo. Grabe na panggigipit nyo dun sa ali, wala namang ginagawa sa inyo. Apahiya kasi, natapakan yung mga ego nila. Puta, biruin mo isang babae, tapos le-lecturean sila dun Eto kasi gagawin, eto yung dapat, eto, hindi nyo pwedeng gawin to. Tapos pinahiya pa si Chua. Hindi, sinabi mo kasi na ay wala po akong sinabi. Camera, biglang gumanon si BP Sara. Po siya, nagulat si Chua. Ina nyo. Puro kayo kahayupan. Magtrabaho na lang. Pwede ba magtrabaho na lang kayo? Tapos ayusin yung trabaho nyo. Ay, lang yan. Kakapal lang mukha ng mga hayop na to Ay, nako. Stress na naman tayo ngayong araw. Maraming salamat. At alam ko, na-stress din kayo. Palakpakan nyo po yung sarili nyo. Sa lahat ng nadamay sa stress ko, palakpakan nyo po yung sarili. Anyway, maraming salamat mga pare sa pagsama sa akin. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Kita-kits po ulit tayo next time. Dito lang sa paring RJ TV. Okay? Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sino
walang halong